ito po ay kaugnay nung naging committee hearing natin tungkol sa kagawain. So, pag-ulat ng lupon ng laws and government. Kawad po sa namin sa usapin hindi sa hangganan ng barangay Santo Domingo at Don Jose. Figura ko isang Santo Domingo. Mga katotohanan sa pamamagitan ng liha mula kay Kagawad Raymond Carvajal na may petsa ika-30 ng Hulyo ay niligot niya bilang siya dating Pangulo ng Done ang hindi natapos ng usapin ang pagitan ng barangay Don Jose at Santo Domingo. Pag-aaral ng lumang usapin ay nagugat sa isinulit na kapasyan bilang 11 taong 2009 na pinagtitibay ng sangguniang barangay na Don Jose, City of Santa Rosa, Laguna ang pagtuto sa pagbibigay ng development permit at clearance ng barangay Santo Domingo sa lahat ng nasasakupan ng barangay Don Jose. Ang kapasyan ay kaugnay ng pagpapatibay ng sangguniang panusod ng development permit sa Empire East Land Holdings ng isa sa isinulit na dokumento ay clearance mula sa Santo Domingo. Ang mahalagang issue sa nabanggit ay ang pangyayari ng video ng isinulit ng humiling ay nagsaad ng lokasyon ng Don Jose, samantalang ang tax declaration ay nasa sa Santo Domingo. Sa pag-aaral ng lupon ay binibigyan ng mahalagang pansin ng mga sumusunod na dokumento na nasa sa tanggapan ng palihim ng sangguniang panusod. Resolution number 38 dated October 31, 1964, creation of a barrio to be known as Don Jose, to be composed of Silios Makinang Apoy, Tulay Bato, Airfield number 1, number 2, and number 3 by seceding them from Barrio Santo Domingo, fixing and defining the boundaries of two barrios by means of an imaginary straight line from the new Diezmo at the southern extreme of the present Barrio Santo Domingo to the northwestern end of the Barrio Road at Sitio Tulay Bato at the northern extreme, which definition within 6 months shall be final with no boundary dispute arises. Napasyan bilang 65 taong 1997 na may petsa ikawalo ng Abril 1997 mungkahin ni Kagalang-Galang Urbano Dia, pinangalawa ni Kagalang-Galang Paulino Kamaklang. Napasyan na formal na nagpapatibay sa kabuhong programa ng tax swapping ng Santa Rosa, Laguna, kalapit lahat ng dokumentong pansuporta mula sa Provincial Assessor at Regional Director of Bureau of Local Government Finance, Department of Finance. Kapasyan bilang 16 taong 97, may petsa ikawalo ng Abril 1997 sa mungkahin ni Kagalang-Galang Dia, pinangalawa ni Kagalang-Galang Kamaklang. Kapasyan nagpapatibay ng pagkilala o confirmation sa kapasyan bilang 38-64 bilang saligan ng paglita sa barangay Don Jose at hangganan nito. Ika-4, ang legal opinion na may petsa 22 March 2010 mula sa Legal Service ng Department of Interior and Local Government kung saan ay sinasaad ang sumusunod. As regards sa second query, we are of the opinion that since kapasyan bilang 65-97 and kapasyan bilang 66-97 have never been voided before the courts, then the same enjoy the presumption of legality, which should be sufficient basis in the determination of both the territorial and taxation jurisdiction of Santo Domingo. For that matter, any person who disagrees with the aforestated resolution should have first avail of the proper judicial remedies. Batay din sa dokumento ay maliwanag na nagpagtibay ng sangguniang ang kapasyan bilang 65-97 ay kalapit ng mga dokumentong sinulit kung saan ay tinalaga kung aling barangay, Don Jose o Santo Domingo ang sumasako sa mga lote at parsela ng lupain na makikilala sa pamamagitan ng bilang ng lote. Dahil din ay walang dokumento na makikita na nagkaroon ng paghahabol upang idiklarang iligal o walang visa ang kapasyan bilang 65 at kapasyan bilang 66 matapos mapagtibay ang komito ng taong 1997 hanggang sa kasalukuyan at hindi maaaring sabihin na walang kaalaman ng punong barangay ng Don Jose sapagkat ang isa sa mga kagawad ng sanggunian ay lumahok sa talakayan at pagpapasya ay ang mismong punong barangay ng Don Jose na numukulang ABC President na si Ginoong Romeo Ala. Na ang kausang panunsod na nagpapatibay ng pagkilala at permanenteng pagpapatupad sa kapasyahan bilang 65-97 ay aking pong minumukati. Hinggil sa hangganan ng barangay Santo Domingo at Don
ay ating pagtitibayin sa unang pagbasa na buwan tumututol. So, meron pong magkokomento. Bagamat walang pirma po ating kagawad karta, hindi naman siya, pipirma na lang po ito, ano? May pirma yung original. Kaya hindi po ako sa Xerox. Okay po. Ang Office of Panlunsod, nagpapatibay sa pagkilala ng Pembrete pagpatagpan ng kapasyan bilang 6597 batay sa ulat ng lupon na usapin hinggil sa hangganan ng Barangay Santo Domingo at Don Jose, pinagtitibay sa unang pagbasa. Ulat ng lupon ng transportasyon. Mr. Chairman, may kailangan po na maglagay ng billboard o padalastas na nagsasaad ng proyekto at schedule and duration ng paggawain para sa kaalaman ng mamamayan at karagdagan ding mga signs at lighting sa gabi upang maiwasan ang aksidente. Kapasyan bilang 140-2010 para sa ikalawang pagbasa. Meron po ba tumututol? Kung wala yung pinagtitibay. Kapasyan bilang 1 sa parsela ng lupain ni Bubong sukat ng 1,080 square meters pag-aari ng SM. Walang misuse ay gagamitan at tatalagang bilang daan or reclassification declaration of land use from mixed use to road. Kapasyan bilang 144-2010 para sa ikalawang pagbasa. Meron po ba tumututol? Kung wala yung pinagtitibay. Kapasyan bilang 145 nagpapatibay sa kahilingang pagpapangulat sa SM Santa Rosa Access Road Project or permit to develop and construct road access ng Marco Industrial. Kapasyan bilang 145-2010 para sa ikalawang pagbasa. Meron po ba tumututol? Kung wala yung pinagtitibay. Kapasyan bilang 146 nagpapatibay sa ulat ng transportasyon kasama ng rekomendasyon dahil pilit ang usapin ng Toda sa delang nagawa ng pagkakasundo magkabilang panig na kilalanin na nagkalat na halalan ng ikatatong isa ng Enero 2010. Kapasyan bilang 146-2010 para sa ikalawang pagbasa. Meron po ba tumututol? Kung wala yung pinagtitibay. Kapasyan bilang 147-2010 nagpapatibay sa ulat ng lupon para sa senior citizens affairs kaugnay ng liham kahilingan ni Ginoong Magtanggol Ildeso, Pangulo ng Federated Senior Citizens na ginagawang bahagi ng katitigang ito ni Lagyanan Tandang-I. Kapasyan bilang 147-2010 para sa ikalawang pagbasa. Kung wala tumututuloy pinagtitibay. Resolution number 148, strengthening the Santa Rosa City Tourism Council as part of enhancing the tourism potentials and promoting ecological balance and other purposes. Resolution number 148-2010 for second reading. Any objection? Yun lamang po at nasa ikalawang pagbasa po ang ating po inakda na kapasyahan ay hindi na po naman din tayo nakapagbigay ng pag-uulat pagkat isa pong bagay ay napadalan din naman po natin ng CP ang lahat po ng miyembro ng ating sanggunian upang mapag-aralan din po nila ang nilalaman, ang kontento ng ating pong kapasyahan na ginawa. Ngayon nga lamang po, dahil tayo nasa ikalawang pagbasa, baka po ay napag-aralan din po ng ating mga kasama ay malugod ko rin pong pinaunakan kung meron din po naman sila pong mga dapat pong klaruhin tungkol sa ating ginawa po, kapasyahan. Maraming pong salamat, Mr. President. Mayor Lina Sinas Nazareno to sign contract of lease with Norma Guerrero for the lease of parcel of land with improvements at Bayshore subdivisions in a land to be used as daycare center. Resolution number 149-2010 for second reading. Any objection? Hearing none, approved for second reading. Para sa ikatlong pagbasa, Kautos ang Panunsod bilang 1548-2008 nagtatadhana ng pag-aata sa sinumang may-ari o tagapangasiwa ng manpower agency o establishmento o anumang hanap buhay na kauri nito sa nasasakupan ng lungsod ng Santa Rosa na maglaan ng libre beneficial medical at dental para sa mga regular na manggagawa nito at nagtatakda ng kaukulang parusa sa sinumang lalabag nito.
Kautosan Panlunsod bilang 1548-2008. Bagaman tayo po ay tapos na sa period of debate and amendment, ay palagay marami pang gusto mag-komento hindi sa Kautosan Panlunsod na ito. Kasi ako ay